So inyong nakita at napanood mga kapolitika itong viral na video na kung saan ay kuha ng supporters doon sa Thailand, doon sa venue ng Miss Universe 2025 preliminary competition. So kuha ito ng audience doon at kinunan niya ng reaksyon yung mga CEO at yung expression ng mukha ng isang hurado. I believe, kung hindi ako nagkakamali mga kapolitika, correct me if I'm wrong, this is Natalie Glebova, yung Miss Universe Canada 2005. So yun yung kanyang reaction at nakita nyo naman na parang nakangiti itong hurado dito sa pinakitang performance ni Atisa Manalo sa swimsuit competition. At kita nyo rin na talagang sinundan niya ng tingin itong ating kandidata. At even itong sinawat ay nakafocus rin at yung CEO na si Raul Rucha. So grabe ang mga spekulasyon at mga discussion sa social media na di umano'y baka nagustuhan ng mga big boss dito sa Miss Universe ang pambato ng Pilipinas. So ang napansin ko lang talaga rin mga kapolitika yung expression ni Nawat na talagang tiningnan niya ng maigi itong si Atisa Manalo dahil may manok rin siya, which is nga itong si Vena Pravinar. So tiningnan niya ng maigi itong si Atisa at siguro kinumpara niya yung kanyang manok na si Vena. Okay? Pero para sa akin, overall kay Vena at kay Atisa, lamang na lamang pa rin mga kapolitika itong si Atisa Manalo. At atin rin po palang pag-uusapan itong pambato ng Colombia kasi isa ito sa pinakamalakas na kandidata ngayon dito sa edisyon ng Miss Universe 2025. At nag-research tayo sa kanyang bio mga kapolitika kasi narinig natin na nasa 35 years old na pala itong candidate ng Colombia. Nasa 34 or 35 kasi sabi doon ng announcer is 35 years old and then itong sabi naman sa Google is nasa 34 years old lang itong pambato ng Colombia. So bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi isa ito sa mga tinik sa corona ng Miss Universe at competitor karibal ni Atisa dito sa pinaka-inaasam na victory sa competition ngayong taon. So dahil 34 years old na itong pambato ng Colombia, I believe na lesser ang kanyang chance na mananalo dito sa Miss Universe. Kasi as much as possible ay mga medyo bata or 30 below ang ipinapanalo nila or yung mas preferred nila na winner, which is my chance itong si Atisa Manalo. So yun mga kapolitika ang ating update ngayon at yung ating masasabi dito, sa tingin ko ay positibo ang reaksyon ng hurado at ng mga boss dito sa Miss Universe sa naging performance ni Atisa Manalo kasi imposible naman na tayo lang nag-uusap na nagandahan dito sa performance ni Atisa at even yung mga Latinos, yung mga Thai ay similar ng reaksyon sa atin. So imposibleng hindi nila mapansin yun mga kapolitika. So ang maging tinik na lang dito sa corona ni Atisa Manalo, I believe yung mga nasa taas. So yun ang isa sa pinakamalaking competitor ni Atisa sa corona. Ang tanong is ibibigay ba sa kanya ng mga big boss ng Miss Universe ang pinaka-inaasam-asam na corona ng Miss Universe. So yun ang pinakamalaking tanong. So yung top 5 ko dito sa kanilang competition bukas, maaring ito ay mangyari, maaring hindi. So yung top 5 ko mga kapolitika, of course, number 1 pa rin po dyan si Atisa Manalo. Number 2, Colombia. Number 3, Cote d'Ivoire. Number 4 ay itong pambato ng Costa Rica. At yung number 5 naman ay ang pambato ng Thailand. So ilalagay ko dito si Thailand dahil of course yung mga big boss dito sa Miss Universe, alam natin mga kapolitika ang influence at yung connections. So meron nga tayong diba doon sa mga panel of judges, dalawa po yung parang Thai doon, yung isang doktor and then yung isang colonel na nagtatrabaho rin dito sa Thailand. Meron na ata siyang Thai citizenship. So hindi natin alam kung ano ang mga magiging galawan. So yun ang aking maging top 5 dito. Pero kung wala siguro yung mga influence ng mga Thai boss dito sa Miss Universe, ipapasok ko itong pambato ng Puerto Rico. Okay, so yun mga kapolitika ang ating mga pinaka-latest ngayon na mga kaganapan at mga pinag-uusapan dito pa rin sa mundo ng social media. So yung top 5 ko again is Philippines, Cote d'Ivoire, Colombia, Costa Rica, Thailand, or yung pambato ng Puerto Rico.
Okay, so yun mga kapolitika, at kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang top 5 dito sa Miss Universe? At ano rin po ang inyong magreaksyon dito sa inyong nakita sa isang video na kung saan ay naka-smile itong judge. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, agree rin po ako dito sa sinabi ni Luis Portelis na pasok si Atisa sa top 3 according sa kanyang analysis, sa kanyang assessment at sa kanyang evaluation doon sa naging performance ni Atisa Manalo, kasi according to him ay nag-exceed daw si Atisa doon sa kanyang expectations. So narito po ang video. At number 3 on the list, we have Miss Universe of Philippines. And in my last video before the preliminary, I ranked her at number 4, and I told you that that was kind of an optimistic ranking because I thought that if Atisa wasn't able to deliver A+, like a flawless performance during prelims, she was potentially gonna go down. But boy, did Atisa exceed my expectations during the preliminary competition. Evening gown was just everything. We'll talk about that later in a different video, but that was everything. I mean, just incredible look, incredible gown, incredible craftsmanship, incredible performance. Swimsuit round was potentially one of Atisa's best performances ever in the swimsuit competition, not just at Miss Universe, but like in any pageant that she has ever participated. The energy was right. I mean, no complaints. And you cannot argue about the fact that the track record at Miss Universe has been very, very, very solid. I think just like one time that you guys didn't like one of her looks. So for me, that positions her automatically within a top 5. I think that considering the girls that I have within this list, if Atisa was given the chance to speak, she is still on the upper ranking of the communicators. So I'm putting her at number 3, and I think it's such a deserving ranking. So who knows? We'll see. We might be able to even get a crown. What do you think?